Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupporters. Muli nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinabagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago po natin umpisahan, nais ko po muna kayong batiin. Shout out sa ating Team Kapuso na nandyan ang ating founder Jane, Ma'am Christy Alforte, Miss Thor, at sa lahat ng bumubuo ng Team Kapuso. Shout out po sa inyong lahat at maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa ating channel. At syempre kay Sir Erwin Panganiban, shout out po sir. At syempre, atin ang umpisahan ang ating babasahin mula sa ating kaibigan. Ito, ating pakinggan. Dear Kuya Kalbo, itago mo na lamang ako sa pangalang Daday. Kuya, lagi po ako nakikinig dito sa iyong palatuntunan na kung saan maraming napupulutan ng aral. Kuya, nais ko rin pong mag-share ng aking kwento ng buhay. Buhay na kung saan hindi ko makakalimutan. Marami kaming magkakapatid, Kuya. 9 kami. 4 na babae, 5 lalaki. Bata pa kami noon, Kuya. Talagang dumanas na ng hirap ng buhay. Ang aking tatay ay isang magsasaka at tumutulong naman ang aking nanay sa kanya. Pero nung kami unti-unting dumadami, Kuya, hindi na makatulong ang aming nanay sa aming tatay upang magtanim ng kung ano-ano. Pero nagtaka kami, Kuya, kung kailan dumami na kami, saka nagbisyo ang aking tatay. Laging umiinom. Lalong-lalo na akong niyayaya siya ng kanyang mga kaibigan. Dahil ako ang panganay noon, nasaksihan ko ang pagbago ng aking tatay. Kaya dahil doon, lalo kaming naghirap, Kuya. Minsan pag umuwi ng lasing ang aming tatay, kahit wala kaming kasalanan, napapalo kami. Kaya kalimitan, wala kami sa loob ng bahay. Kung hindi, nasa kapitbahay. Dahil laging ginagawa ng tatay namin iyon, ang nanay ko ay laging nasasaktan. Pero dahil mahal na mahal niya ang aming tatay, Kuya, tiniis niya ang lahat ng sama ng loob. 15 anyos na ako noon, Kuya. At ang aking sunod na kapatid ay 14 anyos. Dahil noon, Kuya, ay napilitan kami magtrabaho.
Meron kaming kaibigan na kapitbahay na isang tindera. At umuwi siya at nasabi niya sa akin na ang kapatid ng kanyang amo ay nangangailangan pa ng katulong sa bahay. Kaya sinabi niya sa kanyang amo at nasabi naman na pwede na raw kaming dalhin. Dahil doon, kuya, umalis kami ng bahay ng aking kapatid para mamasukan bilang isang kasambahay. Nanay lang namin ang nakakaalam nung kami umalis. Sa madaling salita, nakarating kami sa Marawi. At doon nga, kuya, nung makarating kami doon, kinuha agad kami ng kapatid ng amo ng aking kaibigan. At doon ko nalaman nung nasa bahay na kami. Ay may kaya din ang kapatid ng amo ng aking kaibigan, kuya. Maganda naman ang trato sa amin. Mabait sila. Dahil nga edukado naman. Kwento namin ng aking kapatid ang hirap na dinanas namin. Kaya naawa din sila, kuya. At doon nag-umpisa na kami magtrabaho. Sa totoo lang, naalala namin ang aming tatay at nanay, kuya, at mga kapatid na naiwan. Pero kailangan naming lakasan ang aming loob ng aking kapatid. At umabot din kami ng isang taon na hindi man lang namin inakalang isang taon na kaming nangangamuhan ng aking kapatid. At doon, pinaalam sa akin ng aking kapatid ng aming amo, kuya, na kailangan daw ng kapatid nila ng isa pang kasambahay. At ipinaalam sa akin ng aking kapatid na siya ang ibigay doon sa kapatid ng amo namin. Dahil mabait naman sila, kuya, pumayag ako. At hindi naman kalayuan na lugar ang bahay nila. Kaya anytime kung gusto kong bisitahin o kung gustong bumisita ang aking kapatid sa akin, ay pwede daw. Tuloy lang ang aming trabaho, kuya. Isang araw, nabalitaan ko na ang aking kapatid ay dadalhin sa Maynila. Dahil daw doon mag-aaral ang mga anak ng amo ng aking kapatid. Kaya ang kapatid ko ay dadalhin din ng Maynila. Hindi sana ako papayag, kuya. Pero wala
akong magawa. Pinagkatiwalaan ko lang ang amo ng kapatid ko. Pero hindi ko pinagpaalam sa aking nanay na nagkahiwalay na kami ng aking kapatid. Isang taon na ang aking kapatid sa Maynila. Wala kaming kontak, kuya, dahil ako wala namang cellphone at ang aking kapatid ay wala ring cellphone. Kaya nag-alala ako sa kapatid ko dahil hindi ko na siya makumusta. Ang kinukumusta ko na lang ang amo ko at kinukontak niya ang kapatid niya na nasa Maynila. Kuya, laking gulat ko nang nalaman ko na naglayas daw ang aking kapatid. Tinanong ko ang dahilan kung bakit naglayas. Hindi naman sinabi sa akin ng amo ko. Alalang-alala ako, kuya. Dahil wala kaming kamag-anak sa Maynila. Nalala ko ang aking kapatid kung saan pumunta. At dahil doon, hindi ko masabi sa aking mga magulang dahil baka lalo silang mag-alala at kung ano ang mangyayari sa kanila. Lagi kong tinatanong ang aking amo. Pero hindi na raw talaga makita ang aking kapatid. At nabalitaan na may naging kaibigan daw doon na kapitbahay ang aking kapatid. At doon sumama. Grabe ang pag-alala ko, kuya. Kaya hindi ko magawang umuwi sa amin noon. Dahil ayaw kong masisi ng aking nanay at tatay. Pero sa totoo lang, kuya, wala rin akong balak umuwi. Dahil naalala ko ang sinapit ko sa aking tatay. Nagtampo ako sa pananakit niya sa akin. Sa totoo lang, kuya, inabot na ako ng 15 years sa aking amo na hindi ko man lang namalayan. Ilang Desembre ang dumating na hindi ko man lang naramdaman na 15 years na pala ako na isang kasambahay. At dahil wala akong cellphone, isang araw, birthday ko, kuya. So sobrang tagal ko daw doon sa bahay ng aking pinagtatrabuhan. Hindi ko akalain, kuya, na niregaluhan ako ng cellphone. Napakasaya ko nun. Napawaw talaga ako sa amo ko, kuya.
Dahil kung ang sahod ko lang ang ipambili, ay hindi ko mabili ang cellphone ko yan. Kaya malaking pasalamat ko sa aking amo. At doon tinuruan nila ako kung paano gamitin. Ang tagal ko, natuto ko yan. Pero hindi ako iniwanan hanggat hindi ko natutunan kung paano gamitin ang cellphone. Ginawan ako ng Facebook ng aking amo. Sila na ang gumawa. Dahil nga hindi ko naman alam kung paano. At doon, sabi ng aking amo, i-type ko daw mga pangalan ng kapatid ko. Lalong-lalo na ang kapatid ko na nasa Maynila. Baka makita ko daw sa Facebook. Kaya doon kuya, sinerch ko. At doon nakikita ko kuya, ang aking kapatid. May Facebook siya. Laking tuwa ko kuya noon. Nung mahanap ko siya sa Facebook. Pero laking gulat ko kuya. Dahil may hawak na siyang bata. Nag-request ako ng friend sa kanya. Maya-maya, tinitingnan ko kung inaccept na ako. Inabot pa ng ilang araw. At yun na nga, na-accept ako ng kapatid ko. At doon ko nalaman ang katotohanan kung bakit lumaya siya. Pinagsilusan pala siya ng asawa ng kapatid ng amo ko. Kaya sinasaktan daw siya. Kaya doon na lang siya nagdesisyon na maglayas. Nilakasan niya ang kanyang loob. Nung malaman ko kuya, napaiyak ako. Naawa ako sa kapatid ko. Mabuti na lang. At nasa magandang kalagayan niya na siya. At tinanong ko kung bakit may karga siyang anak. At doon ko rin nalaman kuya na may ka-live-in na siya. Tinanong ko kung nakakausap niya ang aming nanay at tatay. Nakausap naman daw niya. Tanging ako lang daw ang hindi nila mahanap. Dahil nga kuya, doon lang na time nagkaroon ako ng Facebook. Matagal na rin pala ako nilang hinahanap kuya. Hindi ko sinabi sa aking mga magulang na naglayas ang aking kapatid. Iyon pala. Nalaman na nila dahil nasabi ng aking kapatid. Magsi-17 years na ako kuya sa amo namin. Nag-usap kami ng kapatid ko na uuwi sa amin. Sa totoo lang, nabalita sa akin ng kapatid ko na mula daw nung umalis kaming dalawa,
malaki daw ang panghinayang ng aming tatay sa amin. At doon daw sinumbatan ng aking nanay na kung hindi kami binugbog ng aming tatay, ay hindi kami aalis. At dahil doon, alalang-alala daw ang aming tatay dahil puro kami babae. Ano na lang daw ang mangyayari sa amin. Kaya simula daw noon, kuya, nagbago ang aking tatay. At wala na silang ginawa kung hindi hanapin kami. Hindi naman din nila matanong ang kaibigan ko na kung saan nagdala sa amin noon dahil hindi na rin umuwi doon. Kaya doon, nag-iyakan kami ng kapatid ko, kuya. Nagbago na pala ang aming tatay. Kaya naisipan naming umuwi. Sabi ko sa kapatid ko, surprise namin. Dahil ang birthday ng aking tatay ay December 25. Kaya nag-usap kaming uuwi kami ng December. At walang makakalam. At yun nga, kuya, dumating ang December. Dumating kami ng kapatid ko, dala ang kanyang isang anak. December 24. At grabe, kuya. Nang magkita kami ng aming tatay at nanay at iba pang kapatid, grabe ang iyakan namin, kuya. Grabe ang yakap ng tatay namin sa amin. Ang hingi siya ng tawad sa amin sa mga nagawa niya sa aming pananakit. Maging ang aking nanay ayaw mahagulhol sa iyak na tuwa dahil nakita kaming muling dalawa ng aking kapatid na matagal na panahon na nawala sa kanila. At dahil umaga noon, kuya, dumating kami. Grabe ang kasiyahan na nakita ko sa aming tatay. Sa totoo lang, talagang inalagaan kami. Nagluto siya ng mga paborito naming ulam. At grabe ang nakita kong tuwa sa mukha ng aking tatay at nanay, kuya, maging ng aking kapatid. At dahil may dala naman akong pera, sinabi ko kung anong mga gusto nila at bibilhin namin. Sabi ng tatay ko, sa birthday niya, gusto raw niya ng lechon na baboy. At agad-agad, kuya, nagpahanap ako at binili ko para sa kinabukasan na birthday niya. Natapos ang araw, kuya, na napakasaya sa bahay. Grabe ang saya.
Kitang-kita ko. At excited na excited lalo ang aking tatay na makipag-usap sa amin. Tinanong niya ang aking kapatid kung nasaan ang kanyang asawa. Sabi ng aking kapatid, sila lang ang umuwi dahil may trabaho. At ako naman ay tinanong niya kung may asawa na. Sabi ko, wala pa. At dahil doon, masayang-masaya kaming lahat na nagkasama-sama. Sa ilang taon na kami nawala, nagkasama-sama rin kami. Birthday na ng aking tatay ko yan. Grabe. Tawag siya ng kanyang mga kaibigan. At sabi niya, nandito na ang dalawa kong anak na nawawala. Kaya pinagmamayabang kami sa mga kapitbahay namin ko yan. Kitang-kita talaga namin ang kasiyahan ng aming tatay. Hanggat sa naghandaan at doon na gabi na, kuya. Nagpaalam na ang iba naming kapatid na uwi na sa kanilang bahay. At syempre, naglinis kami hanggat sa natapos. At doon malaking pasasalamat ang aking tatay sa aming dalawa ng aking kapatid. At sabi niya, matutulog na daw sila dahil gabi na. At nagpasalamat na lang sila bago sila pumasok sa kwarto. At excited na akong mag-usap kami ng aking kapatid. Matagal din kaming hindi nagkita. Matutulog na kaming lahat, kuya. Pumasok na ako sa aking kwarto. Umaga na noon. Naghanda na ang aking nanay. Nagpainit na ng tubig. Para kung kami may gigising na, ay magkape. At nagtaka siya kung bakit hindi pa bumabangon ang aming tatay. Kaya pinuntahan niya iyon. Ginising niya. Pero kuya, nagising kaming lahat nang sumigaw ang aming nanay na napakalamig na daw ng aming tatay. Kuya, nawalan kami ng ulirat ng aking kapatid. Dali-dali kaming pumasok sa kwarto ng aming nanay at tatay. At doon ko nasaksihan. Nang hawakan ko ang aking tatay, kuya, matigas na siya at malamig na. Grabe, hindi namin akalain na ganun ang mangyayari sa amin, kuya. Kung kailan dumating na kami at nagkasama-sama kami, saka siya nawala. Excited kaming makasama sila.
Pero grabe kuya ang nangyari. Kami lang pala ang hinintay ng aming tatay. Grabe ang aming iyak kuya. 2 araw lang naming nakita ang aming tatay at nakasama. At biglang nawala. Kaya imbis na magkapi kami, ay nawala na kuya. Dahil puro iyakan na lang ang nangyari. Ganon talaga siguro ang buhay kuya. Kaya tinanggap na lang namin ng lahat. Ang mahalaga, nagkapatawaran pa kaming lahat. Kuya, ito ang aking kwento ng buhay. Naway nagustuhan po ng ating tagapakinig ang aking kwento ng buhay. Kwento na kung saan malaking panghinayang ko dahil hindi ako umuwi ng matagal. Kung umuwi siguro ako, ay matagal pang nagsama kami ng aking tatay. Kuya, maraming salamat. Naway marami pang magpadala ng kwento ng buhay sa iyong programa. Hanggang dito na lamang po. In Daday. Ma'am Daday, maraming salamat sa iyong pag-share ng iyong kwento ng buhay. Buhay na kung saan ay mapupulutan ng aral. Dahil sa dami ng iyong naranasan, pananakit, kayo'y umalis para makaiwas. At dahil doon, matagal na panahon bago kayo nakauwi. At nagkahiwalay pa nga kayo ng iyong kapatid. Sa tagal na panahon, nagkita din kayo at naisipan ninyong umuwi para makita ang inyong tatay at nanay at mga kapatid. At hindi nyo akalain na sa inyong pagdating, grabe ang kasiyahan. Sabi mo nga, kitang-kita mo na napakasaya ng inyong tatay. At doon nanghingi ng tawad ang iyong tatay sa inyong dalawa nung kayo'y nakita. Pero hindi naman natin akalain at hindi nyo akalain
mawawala lang din pala siya pagkatapos ng kanyang birthday. Nakakapanghinayang dahil kung kailan nagkaipon-ipon kayo, doon naman din nawala ang inyong tatay. Pero ang mahalaga doon, ma'am, ay nagkapatawaran kayo bago siya nawala. Kaya maraming salamat at nandyan ang pagpapatawad ng bawat isa. At yun ang napulutan natin ng aral, ang pagpapatawad. Kaya maraming salamat po, Ma'am Daday. Mga kaibigan, ano po ang masabi po ninyo sa istorya ni Ma'am Daday? Mag-comment at syempre, mag-share. Malay po natin, ang inyong kaibigan ay magpadala dito sa ating palatuntunan. Ating balikan ang nakaraan. Muli maraming salamat po sa walang sawang suporta po ninyo. Team Kapuso at sa lahat ng mga team na nandito ngayon. Maraming salamat sa suporta po ninyo. Muli, ito nga po pala si Junsay Bert ang laging nagsasabing, God bless us all.